Samantala, akala nga niya kanina, yan po ang nagaganap na press conference mula sa kampo ni Senador Bongbong Marcos. Kanina sabi niya, ito sige na, magpahinga na muna tayo, katatapos lang natin ng botohan at bukas tayo babalik ulit para malaman natin kung ano pang dapat natin na gawin para ma-retrieve yung mga official results galing sa mga probinsya at sa mga lugar na panggagalingan talaga na totoo ng mga official count na yan. So, sir, you're questioning this unofficial No, we are count just, na ginagawa ng ang sinasabi lang, nagtataka kami kung saan nanggagaling itong mga boto na ito. At siyempre, nais natin malaman sa COMELEC at saka sa iba pang gumagamit nitong unofficial count nito kung saan nga galing itong mga boto na ito. Kasi dapat malaman yan ng ating mamamayan Sapagkat kung hindi natin alam yan, baka mamaya isang lugar yan ang gagaling. Hindi natin alam, basta napupuno na lang na napupuno yung mga boto na yon. Maganda kung malalaman natin saan nanggagaling yung mga yan. At ano ang basehan ng mga boto na yon. Yun lang naman ang gusto natin malaman. At yan, ay kanina pa namin sinasabi na yung unofficial count talagang dapat unofficial. Number one. At number two, at some point in time, dapat yan natitigilan na. Nung 2010, I think, nung dumating sa 80% or 75% or less, tinigil na yun sapagkat ayaw nga natin magkaroon ng problema pag sakasakali. Thank you po. Thank you. Kay Abacada Party List Representative Jonathan De La Cruz. Siya po ay nagsasalita on behalf of the camp of Senator Bongbong Marcos. Nais po nilang ipatigil ito mga unofficial results na ito. At nais silang malaman, malinawan, kung saan ba nanggagaling itong mga resulta at kung paano nangyari na nakaungus na si Congresswoman Robredo kay Senador Bongbong Marcos.